Like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung sa glutathione, karoon ng twinkle ho sa inyong mata pag nabanggit ang glutathione. Pampaputi ho agad ang naiisip ninyo, no? But you have to know what is more than pampaputi. So, powerful antioxidant po ang glutathione. That is found in our cells and it is made up of 3 amino acid ho, glutamine, glycine, and cysteine. Iyan hong 3 amino acid na yan ang nasa loob ho ng glutathione. Glutamine, glycine, and cysteine. Nakatutulong ho ito mag-combat o lumaban sa oxidative stress. Nakakapagpalakas ho ito ng immune function at nakalilinis po ito ng harmful substances sa katawan. Ayan, dumaan ho sa isip ko. Yung atin hong ugat, arteries, kapag ho yan ay nagasgas, maraming bagay ho dahilan sa masikip, ayan, hypertension, dahilan sa diabetes, malapot ang dugo. So nagkakaroon ho yan ng irritation or erosion. May mga bitak na ho yung ugat na dapat ho ang tatakip dyan is what? Yung mga antioxidant natin like vitamin C, glutathione, vitamin E, at marami pa hong iba. Kaya lang ho, pag kapuso o kakaunti ang ating antioxidant sa katawan, wala tayong masyadong ganun. Like, ang vitamin C ho, hindi ho yan nagagawa ng katawan. So, kailangan ho natin kuhanin yan sa pagkain. Vitamin E and, ayan, glutathione, no? So, may mga antioxidant ho tayo na kailangan sa pagkain natin makuha. So, kung kapos ho tayo sa antioxidant, dapat ho siyang tatakip doon sa mga wear and tear na yon, sa mga gasgas na yon, sa mga butas. Ngayon, pag wala hong tumakip doon antioxidant dahil bad ho ang diet ng tao, puro karne, puro seafoods, ang may heroic duty ho dyan, tatakip po dyan si cholesterol. Pag tumakip ho si cholesterol, ay magpa-pile up ho yun. Makakagawa kayo ng plaque formation sa inyong katawan, which is kakapal ho yung atherosclerosis ninyo sa gilid ng ugat, sisikip na ho ang daanan ng inyong blood. Later on ho, talagang barado na ang mga ugat ninyo. Siyempre ho, yung pinakamaliliit na ugat nasaan po? Sa puso at sa brain. So, kaya ho, ayan, nai-stroke na-heart attack. Okay. So, detoxification, ang glutathione ho, nakakalinis ng atay. Binabind niya ho yung toxin para ho ma-facilitate niya ho yung paglabas sa ating katawan. Chronic disease prevention. Pagka may tamang level ho tayo ng glutathione, makatutulong ho ito mag-prevent ng mga chronic na sakit tulad ho ng sakit sa puso, cancer, degenerative disorder. Now, sa atin hong balat or skin, it is often used in skincare para ho sa potential lightening, hyperpigmentation, and nakaka-improve din ho ng skin elasticity. At nakatutulong din ho ito mag-protect against mental health disorder sa ating brain. So, paano ho natin itataas ang glutathione level? So, yung pagkain ho ng mga rich in sulfur, ayan ho ang makakatulong mag-boost ng glutathione level. Tulad ho ng garlic, onions, ayan ho, available lamang ho yan sa kusina natin at mura lang po. Yung mga cruciferous vegetable like broccoli, yung cauliflower, kale, at saka yung mga pagkain hong rich in selenium, sunflower seed, Brazil nuts, vitamins. Yan hong mga citrus fruits, strawberries, nakakasupport ho yan ng glutathione production. Sa supplements siyempre available naman ang mga glutathione supplement, but of course yung effectiveness it varies depende ho sa quality ng iniinom ninyo. And may mga alternative din ho like N-acetylcysteine, precursor ho kasi yan ng glutathione, and alpha-lipoic acid also is effective. Sa lifestyle ho, syempre, regular exercise, makatutulong ho yan, nakaka-increase ho yan ng glutathione level. Kasi ho, nabuboost yung body's antioxidant defense mechanism. Syempre ho, avoid smoking.
tsaka yung pag-inom ho ng alak. Kasi pag na-expose ho kayo palagi sa mga toxin na to, mahihirapan ho tayong i-maintain yung optimal glutathione level. And of course, adequate sleep. Crucial ho ito for maintaining healthy glutathione level. Pagka ho poor ang tulog ninyo, nakaka-deplete ho yan ng glutathione. So, mas maputi pa ho kayo nang wala kaming nilagay na glutathione sa inyo. So, yung alkalinity ho ng blood, doon po naroroon ang sikreto. Pagka acidic ho ang katawan ninyo, umiitim ho talaga ang tao at hindi ho tatalab ang glutathione as whitening. So, side effect, pagka oral glutathione ho kasi ang ginamit, nagkakaroon ho yan ng digestive issues, digestive upset, you feel bloated, minsan may cramps, minsan diarrhea, at sa mga individual ho, may mga allergy, nagra-rashes ho, itching or swelling, kaya mag-iingat ho kayong magpa-inject o kahit na ho uminom ng glutathione kasi may mga nag-allergy po dyan. Skin whitening, actually ho, ang skin whitening effect ng glutathione is side effect niya po yun. Ang side effect niya ho, aside from being an antioxidant for the liver, side effect ho, ang pampaputi. So, yung skin lightening effect niya, ito ho, can be an unwanted side effect for others. Pumuputi ho. So, kaya, meron din hong mga serious side effect like respiratory issues, lalo na ho kung inhaled, kidney and liver issues, pagka very high doses po ng glutathione. It might affect the kidney and liver. So, importante ho ito pagka yung matataas ang SGPT. So, very effective ho itong nakakababa ho ito ng SGPT, SGOT. It is because nalilinis nga ho yung atay. So, but of course, oral and injectable, syempre ho, talagang mas malakas ho ang injectable. But kung paggagawa nyo ho yan, doktor ho ang dapat magreseta sa inyo at mag-infuse if it is injectable. Huwag hong nagsusupplement basta-basta, lalo na ho galing sa mga networking, yung mga oral supplement ng glutathione. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Dok, tanong ni 6367. Anong gamot ng gallstones? Meron akong gallstones, 0.6 cm ang laki. Ano pang pwedeng gamot inumin? Okay, so hindi ho simpleng gamot. So may protocol ho talaga tayo dyan. At isa na ho yung ating detox protocol. But kung ganyan ho medyo malaki, may gagawin ho tayo para maging pino muna siya bago ho i-detox. But marami na ho kaming successful cases ng ganyan. And dapat po, ASAP, pumunta na ho kayo magpalista ng clinic. For the meantime, wag ho kayong kakain ng kahit na ho a single drop of oil. So, lalo na ho kung sumasakit na. Kasi ho, yun ang mag-i-stimulate sa ating gallbladder na mag-release ho ng bile. Since may bato nga ho, may gallstone, hindi ho makakadaan o mahihirapan hong dumaan. So, magkakos ho yun ng pain kasi ho, magko-contract, mag-i-spasm ho. Huwag ho kayo mag-take ng even a single drop of oil habang hindi pa ho tayo naggagamutan. And yan ho ay nakuha ninyo sa pagkain ng fatty foods at pagpapalipas ng gutom. So, hindi lamang ho pagkain ng fatty foods, pati ho yung pagpapalipas ng gutom ay nakakakoso yan ng pagbuo ng gallstone. Kasi ho yung nirelease ng ating updoor na gallstone, in anticipation na kakain kayo, hindi ho kayo kumain. So, yung sarili hong bile na nirelease ng ating gallbladder, siya ho mismo ang magka-curdle at magiging sarili ho nating gallstone. And syempre ho, yung mga matataas ang cholesterol. Very, very prone ho yan sa magkaroon ng gallstone. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, open ho kami kahit na Sabado, Linggo, and even holidays. Basta ho, wag walk-in. Kailangan ho, magpalista kayo ahead. Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896
0917-810-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho siyang simptomas. At sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat po ng sakit. And samantalahin niyo ho habang open pa ang aming free check-up at sino ho ang dapat magpa-check up kaya walang nararamdaman, lalo na ho yung may nararamdaman, kailangan hong magpa-check up dahilan nga ho sa naandyan lamang po sa paligid at marami ho ang may walking pneumonia at karamihan ho niyan halos walang simptomas. So to rule out na wala kayong walking pneumonia, magpalista ho kayo ng check-up because walking pneumonia, basta ho pneumonia, whatever kind of pneumonia it is always fatal and deadly. Kaya ho ganun na lamang ang paulit-ulit naming sinasabi sa inyo kasi ho nakamamatay ito. Mabuti ho kung hindi nakamamatay. And we want to save lives. Kasi ho nakakalungkot kapag ho yung pasyente pwede pa namang mabuhay, na-disgrasya ho dahil nung nalaman, late na po. Nakakaawa po pag nasa ganun na hong sitwasyon. Pwede hong this time, meron ulit. Meron na, dati wala pa. Because you can catch it through the air, sa hangin po. No? At pwede hong hawa galing sa iba, na kung ang nanghawa ho sa inyo, wala rin hong symptoms. So, ganun po yun. Kaya mag-iingat po. Narito lang ho kami para i-auscultate kayo. O kayo naman ho, binibigyan na ng free check-up, try to be responsible enough for your own self. So, ayan po. And ang atin hong detox protocol, by 2+1, yung anti-aging po, 5+1, yung ating high-dose vitamin C. So, nagkakaroon ho ng antimicrobial and anti-cancer effect. Ginagamit na rin ho ito sa US, sa mga hospitals, no?